go deep po sa ating mga ka-Wi-Fi dyan. So, disclaimer lang po, hindi po ako magaling sa pag-config ng Microtech. Based lang po sa aking natutunan o nalalaman. So, mag-config po tayo ng ating Microtech Hoplite. Di po natin i-config is kailangan po natin na i-reset muna ang ating Microtech. So, sa akin na-reset na. So, click ko na lang yung MAC address, then connect. Then, before tayo makalagin is manghingi po siya ng new password. So, old password is blank lang po yan. Yung new password at i-confirm nyo yung new password nung nilagay. Then, sa interface, sa Ether 1. So, ang Ether 1 natin ay gawin nating ISP o Internet Service Provider. Then, click apply. Okay. Then, sa Ether 2 naman, igawin po nating EP o EP ports po. Then, apply. Okay. Then, sa Ether 3 naman, igawin po nating EP ulit. Apply. Okay. Then, sa Ether 4 naman, igawin po nating LAN para sa ating laptop o computer para may access po tayo sa ating Microtech. So, punta po tayo sa WLAN 1, then AP bridge natin, then change yung SSID. So, gawa po tayo ng SSID na para sa ating Piso Wi-Fi. So, para sa akin, ang ilalagay ko ay Piso Wi-Fi. Then, sa county, ilagay natin yung Philippines. Then, i-enable natin. Tapos, apply. Okay. Then, pagkatapos natin diyan, punta tayo sa bridge. So, gawa po tayo ng bridge para sa ating hotspot. Then, apply. Okay. Then, sa ports naman, so, maglagay tayo ng ports para sa ating bridge. So, yung unang ports natin na ilagay yung Ether 2 as IEP. Then, click natin ang plus sign at i-add natin ang Ether 3 as IEP bridge. Then, wag natin kalimutan na ilagay ang WLAN 1 para sa wireless bridge hotspot. Then, pagkatapos niyan, punta po tayo sa IP. Then, go po tayo ng addresses. Then, mag-click yung plus sign, tapos add natin yung bridge hotspot addresses natin na 10.0.0.1/24. Then, sa interface, ay piliin natin yung bridge na ginawa natin kanina. Then, click natin ng plus sign para gawa po tayo ng addresses para po sa LAN or sa port 4 para sa ating computer or laptop. Then, i-click natin yung naka-LAN or Ether 4. Then, apply. Okay. Then, pagkatapos niyan, punta po tayo sa IP ulit. Then, tapos na tayong gumawa ng addresses. Dito naman tayo sa DHCP client para sa ating ISP. So, click na yung DHCP. Then, apply. Okay. Then, click natin yung DHCP setup. Tapos, i-set up natin yung Ether 4 as a LAN para may access tayo internet sa ating Microtech patungo sa ating laptop. Susundan nyo lang guys sa yung pagsiset up natin para sa ating Piso Wi-Fi. Then, click natin yung DNS. Tapos, ilagay natin yung Piso Wi-Fi DNS. Then, Google DNS. Then, click natin yung allow request. Tapos, apply. Okay. Then, pagkatapos natin i-click yung DNS, punta naman tayo sa IP ulit. Tapos, sa firewall, plus, tapos, out interface, Ether 1 ISP. So, piliin natin yung Ether 1 ISP. Then, sa action, masquerade. Tapos, apply. Okay. Then, sa susunod na steps, if gawa po tayo, click hotspot. Then, sa servers, so hotspot setup. Tapos, piliin ang bridge hotspot. Then, next. Then, dito makita nyo yung naka-admin. So, para sa akin, ay nilagyan ko na yan ng password or pinapalitan ko
yung admin or hotspot user para hindi ma-access as a voucher ng mga client. So, posible kasi yung gawing voucher at na giging time or unlimited time yung mga user. Then, next steps, so click natin yung server na ginawa natin. Sundan nyo lang po kung ano ang nasa video. Secret profiles, then click hotspot, then punta tayo sa login. Click natin yung HTTP, mga cookies at HTTPS. Then, apply. Okay. Sa user profile naman, ay gawa po tayo ng rate limit para sa ating mga client o sa ating mga customers. So, sa akin, bigyan ko ng 10 Mbps at over 5 Mbps upload. Then, pagkatapos, punta po ako sa terminal. Then, chinek ko yung ping kung mayroon na bang internet na tumatagos sa ating Microtech patungo sa ating laptop. So, nakita nyo, no route to host. So, kailangan niyang i-reboot or kusa yang alalabas yung internet kapag na-detect na ng Microtech yung configuration na ginawa natin. So, ayan, nakikita niyo may lumabas na MSO. Ibig sabihin yan ay pumasok na yung internet sa ating Microtech patungo sa ating laptop. Then, split natin yung screen natin patungo sa home screen. Then, punta tayo sa ating Chrome. Then, i-check natin kung may internet talaga. So, fast.com. So, nakita nyo may tumagos na internet na 50 Mbps sa aking internet. Then, punta tayo sa Chrome ulit. Then, search natin yung 1Pi GitHub para sa mga script na ipipaste natin sa terminal. Sundan nyo lang po yung nasa ating video. Then, click ko yung GitHub. Tapos, scroll up ko lang. Then, hinahanap ko yung script na nasa GitHub. Tapos, kiniklik ko yung copy. Tapos, pinipaste ko sa terminal. Then, yung pangalawang script na i-paste natin, ito yung script ng monthly income. Then, pangalawang script, ito yung filter rules or sa World Garden IP list or yung address list. Then, scroll up lang. Then, paste din natin itong pinakamataas na script sa GitHub. Then, antayin na po natin matapos yung script doon sa terminal. Then, natapos na pong na-copy. Then, next natin yung pangalawang script. Then, ang pinaka-importante nating script ay ito yung restart window scheduler na ipipaste natin sa terminal para ito sa mga Nodimsio na
hindi natutulog or sinasabi ng iba natutulog yung Nodimsio. So ito yung script na pinaka-importante para hindi nagtitrigger yung Nodimsio natin o hindi natutulog para patuloy-tuloy ang paggamit o pag-insert sequence ng ating mga client. Then punta po tayo sa ating user profile, then sa script. Then yung pinakamataas na script na nakita natin na sa terminal ay ipipaste din natin sa ating login script. Then yung pangalawang script ay sa on logout script. Then apply, okay. Then exit na tayo sa ating browser or sa ating Chrome. Then sundan niyo lang po kung ano ang nasa video. At wag po kayong mag-skip ng anumang steps ng configuration para hindi po kayo magkamali sa pagko-config ng yung Microtech. So itong configuration ko na ito ay tested ko na almost 5 years na. Then sa next steps naman natin ay magre-reflash po tayo sa ating Nodimsio. Punta po tayo sa ating Nodimsio flasher. Sa akin ay ginagamit ko yung 4.3 na hotspot firmware or Nodimsio 1.5 firmware. Then click ko lang yung bin1 file, then flash. Then pagkatapos i-flash na naman ay susunod natin ang bin file 2. So click natin ang browse. Then bin file 2. Then yung 0 ay palitan natin ng 2. Then ino natin. Tapos flash ulit. Then pagkatapos ng i-flash ay kailangan na nating i-reboot yung ating Nodimsio para lumabas yung 1.5 setup. Then paglabas ng 1.5 setup, i-click natin yung IP address niya para makapasok po tayo sa admin panel ng ating 1.5. Then i-copy natin and i-paste natin sa ating browser. Then okay, so nakapasok na po tayo sa ating hotspot panel. So ang password nun ay admin lang. Tapos sa akin ay inuuna ko yung promo rates. Then gawa lang po kayo ng rates na ayon sa inyong kagustuhan. Then sa rates niya is gawa ka or computein mo by minutes. So sa validity niya, so depende na sa iyo kung ilang validity ang ilalagay mo. Then sundan niyo lang po kung ano ang setup at huwag niyong kaligtaan yung steps ng aking pagko-config para hindi po kayo malito at hindi po kayo paulit-ulit na nagko-config. Then tapos na po tayo sa paggawa ng promo rates. Then punta na po tayo sa may tatlong guhit. Then piliin natin ang system configuration. Then sa system configuration, scan nyo lang po at hanapin nyo po yung SSID ng yung Microtech. Then sa Microtech IP nice, kunin nyo lang yung 1. Tapos ang Microtech username sa akin is admin. Tapos ang password na
So, yung password na nilagay mo sa yung Microtech. Then, i-confirm mo yung Microtech password mo. Then, sa admin panel is nasa iyo na kung ano ang password na ilalagay mo. Then, wag mong kalimutan, i-change din ang sa operator. I-change mo din ang password. Then, sa kanyang insert sequence time, yung time niya saka matapos ang insert sequence is nilagay ko sa 60. Then, scroll up. Then, tapos, sa API key niya, so sa akin ay nilagay ko 1, 2, 3, 4. Then, sa auto restart minutes niya is nilagay ko ng 5 minutes. Then, ito ang pinaka-importante is i-select mo yung run over script in Microtech. So, ang purpose nun ay para si Microtech mismo ang mag-restart ng yung NodeMCU pag abot sa kanyang interval. Then, punta kayo po sa DHCPLS. So, nakita nyo lang po yung IP address niya. Then, i-mix static mo lang. Then, click ulit. Then, scroll up. Then, hanapin mong address list at i-click mo yung 1.5 bendo. Then, apply. Okay. Then, next steps, pumunta ka sa IP. Then, punta ka sa hotspot. Then, sa hotspot, hanapin mo dun ang host. Then, walang ibang nakalagay dyan at walang ibang nakakonect. So, tingnan mo lang sa MAC address ng NodeMCU kung tama. Then, ibahin mo. Tapos, click nyo mo yung bypass. Then, apply. Okay. Then, sa WarGarden IPLS, i-click mo. Then, may IP gardenless na nakalagay dahil sa pag-paste mo mula sa GitHub. Then, sa destination, ilagay mo sa destination address niya. Then, hanapin mo kung ano ang IP address ng yung NodeMCU. Then, i-paste mo doon sa destination address or pwede mo i-manual type. Then, pagkatapos, i-apply. Then, okay. Then, next steps is punta ka sa IP ulit. Then, sa firewall. Then, sa filter rules, may nakikita ka ng 1.5 vendor dyan na accept or input. So, ilagyan mo lang yan ng destination address. I-paste mo lang yung IP address ng NodeMCU. Then, apply. Okay. Then, sa next steps, punta ka sa system at hanapin mo ang scheduler. Ang scheduler yan ay ang re-remote ng yung NodeMCU para ma-trigger or ma-restart. So sa akin, ang interval ay nilagay ko ng 5 minutes. Tapos yung IP address ng NodeMCU, huwag mong kalimutang ilagay. I-paste mo dyan. Then, API o X token niya is palitan mo sa API key na nilagay mo sa NodeMCU kanina. Then, apply. Okay. So, tapos na yun. Pag-config ng yung Wi-Fi or yung standalone Microtech mo na Wi-Fi bendo. Then, next steps is maghanap ka ng ano ang portal na ilalagay mo sa yung Wi-Fi bendo. So, sa akin, may hotspot na folder ako dito. So, idadrag ko na lang. Ipipaste ko sa aking files. So, ganito lang po ang ginagawa ko sa aking pagsiset up ng files dun sa config.js. So, dinilet ko muna yung config.js niya at i-drag out ko patungo sa aking homes. Tapos, ini-edit ko po sa aking notepad. Then, sa nakikita niyo,
dapat sa multi-window is naka-false. Tapos sa uh, so magagamit mo yan yung nasa unahan, yung hina-highlight ko, magagamit mo yan sa auto select window or by interface. So sa auto select window, ayan yung paglagyan mo ng IP address ng NodeMCU. So sa standalone naman ay makikita mo yung ganyang script o so ipipaste mo lang yung window IP mo, tapos dapat ang charging is enable is naka-false, pati ang enable is dapat naka-false din. Then huwag kalimutan ilagay kung i-on mo yung member, so dapat nakalagay dyan 0, it means login username as only. If 1 means login by user with password. So pwede mong ilagay dyan 0, pwede ding 1. Pag 1 ang ilagay mo, so dapat pag login mo sa member, dapat may username at may password para ma-access yung user na bali voucher. Then i-paste mo yung vendor IP mo or NodeMCU IP address mo sa vendor IP address. Then sa show post time dapat naka-true. Then sa show member login, sa akin is nilagay ko true para lumabas yung member button. Then dapat naka-enable din yung extend time button, pero depende na sa iyo yun kung ilagay mo yung extend button. Then save. Then i-drag mo ulit doon sa hotspot GS directory. Then ayun, tapos na.